Mga kababayan, yan ang pag-usapan natin ha. Sa pagwawala po ni Senador Robin ay mukhang si Sara po ang napagtripan. Mga kababayan, bakit ko nasabi yan? Well, pakinggan natin to mga kababayan ha. Para mga ka-GPnatics kasi ito po yan eh. Oh. Tigilan nyo yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number one na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Oy. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas nyo nang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Oy, Sara Duterte, binabanatan ka ni Senator Robin, oh. Ano daw po yung nagawa mo? Sa mga nasasakupan mo, tapos yung nagawa mo sa pwesto mo, puro ka daw lakwatsa. Ako lang na pala nagsabi noon, mga kababayan. Pero, di ba, bakit gusto mo daw kaagad na maging Pangulo? Bakit, GP? Hindi naman nata si Sara sinasabihan hindi, mga kababayan. Kasi, hindi nagbibigay ng pangalan si Robin. Alam natin yan, di ba? Alam natin mga ka-Duterte to. Pero sa kanyang mga pananalita, mga kababayan, mukhang nababack to you itong si Sara, si Robin. Mukhang si Sara po ang tinatamaan. Bakit? Si Sara lang naman ang una po, mga kababayan, yung nagdeklara na tatakbo sa 2028 na napakaaga pa. Tapos walang ginagawa. Anong sabi ni Sara, mga kababayan? Mas uunahin daw po niya yung pagtulong. Lalong-lalo na yung pagbibigay payo sa mga kababayan natin. 'Di ba? Kung iisipin mo, mga kababayan, 'di ba dapat siya po ay nakasumpa sa ating konstitusyon na ang gagawin po nila, mga kababayan, i-uphold nila ang batas. Ang gagawin nila, mga kababayan, ay poprotektahan ang ating konstitusyon. Anong ginagawa ni Sara Duterte? Tumatakas, mga kababayan, sa responsibilidad. Diba, tigilan muna natin yan. Pwede ba, ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Filipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang pangarap mo naman, sir, ay masamahan naman, di ba? Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng ibang tao. Tama naman yun. Masarap mangarap kung wala kang tinatapakang tao. Kaya magsalita ka na, Sara. Huwag ka nang tumakas sa mga alegasyon laban sa'yo. Sagutin nyo na yan. 16 na abogado. Hamag ka. Alam niyo, ako po kwento lang naman. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple maging kontrabida. Yan po talaga. Ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan. Pero actually, sa pagiging artista, wala naman kaming problema sa'yo, Robin, no? Kaya ka nga siguro nanalo, nag-number 1 senador dahil idol ka ng karamihan ng mga Pilipino. Kaya lang, napagtanto nila, ikaw din yung naging barometer ng mga artista sa Senado. 'Di ba? Sa politika, bakit? Nung nakita nila na ikaw ay nag-number 1, tapos wala kang alam sa pagdating sa batas, mga kababayan, ayun, si Willie Revilla may laglag, si Jamie Bondoc laglag, si Philip Salvador laglag. Kasi baka dumami pa yung kagaya mo. 'Di ba? Kawawa naman. Itong si Harry Roque, tingnan nyo, mga kababayan, kung ano sasabihin ni Harry Roque dito. Kung malinis ang konsyensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. Tama! Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Robin! Yan! Tatakbo daw siya! Siya ba yung binabanatan mo dito? Hindi, nagkakatuwaan lang tayo, guys, Kasi talagang parang straight para kay Sara yung kanyang sinasabi Yung walang ginagawa, yung nag-aambisyon ng maaga, unahin dapat yung pagtulong sa bayan. Pero ang ginagawa, mga ka-GPnatics, yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number 1 na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Wala ka pa daw nagagawa, Sara. Nag-aambisyon ka na kaagad.
Bago ka daw tumakbo, bago ka daw dapat nagdeklara, dapat inuna mo muna ang bayan. Dapat, mga kababayan, prinotektahan nyo muna ang konstitusyon. Ibig sabihin, dapat sinusunod nyo ang batas. Kung ano yung sinabi ng batas, kung ikaw ay dadaanin sa legal na paraan, sa pamamagitan ng impeachment, dapat harapin mo daw at huwag takasan. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan ng mga batas yun ang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba, tigilan muna natin yan? Pwede ba, ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Pilipino muna tayo. Aray ko, Sara. Sa pagwawala ni Robin, ikaw ang tinamaan. Parang si Mijaldea, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Sa pagsisi niya sa gobyernong ito, sa pagpapakulong kay Digong Duterte sa dahig, mga kababayan, anong nangyari kay Mijaldea? Nabilaukan. Muntik sumunod kay Sandra Cam. Ingat-ingat, Robin, ha? Baka mamaya yung tawag dito, yung mga binabanggit nyo na masama laban sa administrasyon na to, laban sa Pangulo, laban sa mga tao na matutuwid, baka mamaya bumalik sa inyo yan. Kayo ang tamaan. Oo. Yes, alam naman natin. Sa pool si Sara, pero iba ang tinutukoy ni Robin. Tama yon, mga kababayan. Kaya lang, parang kung titingnan nga natin, kung hindi natin alam, mga kababayan, ang tinutukoy ni Robin, si Sara talaga ang pinupunto. 'Di ba? Walang ginagawa, walang pakinabang. Mga ka-GP Natics, 'di ba? Ayun. Sa wakas, nakaisang oras din tayo. Mga ka-GP Natics, at least hindi tayo nabokya ngayon. So, makita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. Pasensya na po kayo, mga kababayan, at talagang hindi po kaya ng ating lalamunan. Hindi ko alam, wala naman akong sipon. Pero sobrang sakit. Hindi na, siguro yung naalala ko kasi dati pag sumasakit yung ganito, nung nasa call center ko, titira ako ng kape, tapos titira ako ng malamig. Ayun, sumasakit yung lalamunan ko. Diba, Sir Romeo Barcibal? Hello po sa inyo dyan, ha? At Ma'am Eva de la Cruz, ikaw, Robin, ano bang nagawa mo? Pareho lang kayo ni Sara na walang ginagawa. Correct. Mga kababayan, at isa pa, damay na lang din natin yung sinasabi nila. Marami tayong problema ngayon. Pero ang inuuna nila, sila ngayon namumulitika eh. Kita mo sa Davao, nag-celebrate ng birthday ni Digong. Magkano ang gastos dyan? 'Di ba? Magkano dun pa lang sa sound system nila, sa stage nila. Naalala ko nung kami nila Mami Peng nung nagsara resign kami sa DepEd, mga kababayan, ang gastos doon halos nasa 200,000. 'Di ba? 200,000. Ang gastos lang doon, mga ka-GP Natics, sa pagkain, sa sound system, tapos sa stage. Nasa 200,000 na. Yun pa kaya sa kanila. Pagka mahal-mahal nun, yun sa amin, sa sound system namin na nirenta ni Mami Peng, parang yun na yung pinakamababa, 90,000. 50,000. Natawaran pa ata ng 40 yun. Diba? Doon pa lang, mga ka-GP Natics, kung talagang kayo ay may malasakit sa tao, dapat yung ginagastos nyo doon, ipinamudmud nyo na lang. Diba? Bilang pa-birthday nyo sa tatay nyong karton. Okay? So, thank you so much ulit sa inyong lahat at magandang hapon, mga ka-GP Natics. Ito po